Isang panibagong linggo na naman ng programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito, mula sa iba't ibang eksperto, aalamin at tutuklasin natin ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Para sa DZRH TV, ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halina at sabay-sabay tayong matuto dito lang sa Expert's Opinion. Sa sobrang fast-paced ng mundo ngayon, parang napakaraming nangyayari sa ating paligid. At sa gitna ng mga ingay na ito ay ang mga pagsubok na kinakaharap at ibinubulong sa atin ng ating mga katawan. Kaya naman ngayong hapon, mag-internalize muna tayo at pag-usapan natin ang iba't ibang uri ng internal conflicts mula sa adjustments sa isang toxic work culture, kakaibang phobias at mga paraan para labanan ang overthinking. Para sa mga kabataan dyan na excited ng tumanda at matanggap sa kani-kanilang first job applications bilang certified adults, konting preno rin pag may time. Hindi kasi sapat na basta passionate lang tayo sa ating work dahil kung minsan ay sinusubok din tayo ng mga office mates natin na hindi ganon kagandahan ang ugali. Kaya naman ang dating saya sa trabaho ay napapalitan ng takot at lungkot. Ang mga detalye, tutukan sa aking report. Marami sa atin ang nangangarap na agad tumanda at magkaroon ng trabaho, kumita ng sariling pera at maging independent. Pero taliwas sa iniisip natin noong mga bata pa tayo, hindi paraiso at sa halip ay mapanghawa ng buhay sa corporate world. Lalo na kapag tayo ay natapat sa isang toxic at dysfunctional workplace. Isa sa mga senyales nito ang tinatawag na blame culture, kung saan hindi umaako ng responsibilidad at accountability ang pinuno ng organisasyon sa mga pagkakamali, kung kaya nagpapasahan ng sisi ang mga empleyado dahil sa takot na mapagalitan. Ayon kay Matt Earhard, managing partner ng isang Canadian-based recruitment agency, nangyayari ito kapag limitado lamang ang pag-celebrate ng success, habang ang pagkakamali ay itinuturing naman na kapalpakan sa halip na isang learning opportunity. Nakikita ang ganitong kultura sa tuwing pinagtatakpan, tinatakasan o isinisisi sa iba ang mga problema na dapat sinosolusyonan. Sa ganitong uri ng work culture, nahihikayat ang mga empleyado na maging makasarili, magkanya-kanya at magkaroon ng mababaw na pananaw sa problem solving. Maging mga kasamahan sa trabaho ay naituturing na rin bilang kompetisyon, kung kaya nasisira ang tiwala nila sa isa't isa at napapalaganap din ang chismis, backstabbing at credit grabbing sa loob ng opisina. Maiuugnay rin ito sa tinatawag na fear-based toxic culture, kung saan nagiging mapang-abuso ang mga namumuno at mas tahasan ang mga posibleng consequence ng isang pagkakamali, tulad na lang ng pagkakasisante sa trabaho. Sa usapin pa rin ng toxic work cultures, isa pa sa mga mindset na sumusubok lalo na sa mga baguhang empleyado ay ang pangangailangan umano na palaging maging present sa lahat ng bagay, ano pa man ang oras at sitwasyon. Kaya naman matapos pa lamang ang ilang buwan ay nakakaranas na ang ilan ng pagka-burnout. Ang katotohanan sa likod ng tinatawag na urgency culture, alamin sa Expert's Opinion Report na ito. Sa panahon ngayon, halos lahat ng bagay ay instant o ika nga nila, one click away na lamang, hanggang sa puntong nakakalimutan na nating huminto at magpahinga. Kung ganito ka mag-isip, pasok yan sa tinatawag natin na urgency culture, kung saan parang lahat ng bagay ay dapat may instant na sagot o aksyon, bagay na ginagawa ng marami sa atin. Urgent ang lahat ng bagay sa kulturang ito, kaya hindi matukoy kung ano nga ba talaga ang mga bagay na mas mahalaga kaysa sa mga pwede pa namang ipagpaliban. Pinaniniwalaan din dito na ang mabilis na response ay katumbas din umanon ng pagiging efficient. Sa trabaho, pasok dito ang pagtanggap ng mga last-minute task o mga trabaho na hindi makatarungan ang deadline. Sa personal naman na buhay, pwede itong makita sa pagsagot sa mga text kahit wala ka sa kondisyong makipag-usap, o di naman kaya ay pagkaaligaga dahil hindi makapag-browse sa social media dahil sa takot na hindi maabot ang sariling productivity expectations. Ayon sa clinical psychologist na si Joel Frank, ang adrenaline rush na dala ng urgency culture ay nagiging dahilan para paulit-ulit na tumaas ang anxiety ng isang tao at kalaunan ay magresulta sa pagka-burnout ng
isip at katawan. Ilan nga sa mga karaniwang sintomas na naidudulot nito ay mataas na blood pressure at kolesterol, kawalan ng tulog at inflammatory disorders. Kaya naman nagpaalala si Frank at si Peter Economou, isang behavioral health author, sa mga paraan para kontrahin ang urgency culture. Una, subukang huminga muna at i-assess ang sitwasyon bago kumilos. Pangalawa, gumawa ng malinaw na boundaries sa mga bagay na pwede, kaya at dapat gawin. Halimbawa, huwag sasagot sa text na may kinalaman sa trabaho kapag madaling araw na, o hindi naman kaya ay huwag basta tatanggap ng trabaho na alam mong hindi mo naman kakayanin. At pangatlo, mag-focus lamang sa isang task at iwasan ng multitasking o task management hanggat maaari. Normal na at halos karamihan na sa mga tao sa mundo ay mayroon ng mobile phones o gadgets. At malaking factor nito ay ang pagiging advance o makabago ng ating mundo. Ngunit kaakibat nito ay ang pagiging overly dependent natin sa ating gadgets, na kung minsan ay dumadating pa sa puntong nagkakaroon tayo ng takot o phobia na malayo o mahiwalay tayo mula sa mga ito. Ito ang tinatawag na nomophobia. Kung ano nga ba ito, alamin sa Expert's Opinion Report ni Rovic Manuel. Sa patuloy na pagbabago at pagiging advance ng mundo, halos lahat na siguro ay mayroong access at mayroong mobile phones. Mapabata o matanda ay gumagamit na nito sa marami at iba't ibang dahilan at paraan. Ngunit alam nyo bang may pagkakataon na ito pa ang nagiging dahilan upang tayo ay magkaroon ng phobia na marahil ang ilan ay hindi pa aware na mayroon sila nito. Ito ang tinatawag na nomophobia o no mobile phone phobia. Ito ay ang takot at anxiety ng isang tao kapag nahiwalay o nawala sa kaniyang tabi o paningin ang kaniyang mobile phone, na nagdudulot ito ng panic o anxiety sa isang tao. Mayroon din silang labis na pag-check ng kanilang phones sa buong araw at madalas na mag-alala na mawala ng contact sa kanilang mga kausap. Ayon sa mga pag-aaral, ilan sa mga sintomas nito ay ang pagbabago ng paghinga, panginginig, labis na pagpapawis, disorientation, agitation at irregular na pagtaas ng tibok ng puso. Ayon sa Medical News Today, hindi pa malinaw kung ito ba ay nagmula sa existing na anxiety disorder o mula ito at maihahalin tulad sa cellphone addiction. Ayon sa mga eksperto, bagamat wala pang kasalukuyang gamot para rito, ngunit may mga paraan pa ring inirerekomenda ang mga psychologist upang magamot ito tulad ng ibang phobias. Maaaring sa pamamagitan ng behavioral therapies, paghahanap ng wastong support groups and systems, ilang gamot na mula sa doktor, at self-care strategies na makatutulong upang pakalmahin ang iyong isip at katawan. Payo rin ng mga eksperto na agad na kumonsulta at magpatingin sa doktor kung may sintomas ng maranasan ng nomophobia. Sa kahit ano pa mang sitwasyon, krusyal ang paggawa ng desisyon. Tulad na lamang ng mga karaniwang what ifs na karaniwang anxiety ng marami, dahilan para matakot na silang mag-decide para sa kanilang sarili o sa kahit ano pa mang mga bagay. Ito ang tinatawag na decidophobia. Ano nga ba ang sintomas nito at paano ito maiiwasan? Alamin yan sa aking ulat. Pangkaraniwan sa isang tao ang gumawa ng desisyon kada araw mula sa kung ano ang kakainin, ano ang damit na susuotin at marami pang iba. Sa pag-aaral ni Dr. Joel Humans, gumagawa raw ang isang tao ng mahigit 35,000 decisions kada araw o halos 2,000 decisions bawat oras. Pero, isa ka ba sa mga taong laging may what ifs? Yung tipong nawawala ng tiwala sa sarili dahil sa takot sa maaaring kahinatnan ng gagawing desisyon. Ito raw ang tinatawag na decidophobia o ang kondisyon na nahihirapan ng isang tao sa paggawa ng desisyon, maliit man o malaki. Ayon sa Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, ilan sa mga sintomas ng mga taong nakakaranas ng decidophobia ay ang mga sumusunod. Una, nababalisa o natatakot sa tuwing nahaharap sa paggawa ng desisyon. Pangalawa, umiiwas sa mga sitwasyong nangangailangan ng paggawa ng desisyon. At panghuli, laging nakadepende sa ibang tao ang gagawing desisyon dahil sa takot na magkamali o mapahiya.
Sa pagsasaliksik na isinagawa ni na Dr. Kathleen Maricangas, Gian Pinghe at iba pa noong 2010, napag-alaman na mahigit 10,000 na mga kabataan ang mas lubos na nakikitaan ng desidophobia o halos 19.3% ng kanilang mga test subjects. Ito raw ay dulot ng mga past traumatic experiences o di naman kaya ay dahil sa pagkakaroon ng anxiety sa buhay tulad ng school, trabaho at marami pang iba. Pero paalala ng mga eksperto, may mga paraan pa naman para malutas ang iyong takot sa paggawa ng desisyon at isa na nga riyan ay ang pagkonsulta sa mga profesional o psychiatrist na handang makinig ng iyong istorya. Pangalawa naman ay ang cognitive behavioral therapy na makatutulong para ibahin ang perspektibo ng ating pag-iisip lalo na sa mga anxiety attacks na ating nararamdaman. At panghuli ay ang pag-inom ng mga antidepressants na mabisang tala para pakalmahin ang sarili sa tuwing inaatake ng anxiety. Kaya paalala ng mga eksperto, normal para sa isang tao ang magkaroon ng takot sa isang bagay tulad ng paggawa ng desisyon, ngunit hindi ito dapat nakakaabala sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Maliban sa mga kakaibang phobia, hindi rin pwede mawala sa listahan ang isa marahil sa biggest fears ng mga introvert katulad ko. Lalo na tayo noong mga nasa eskwela pa tayo. Mula sa public speaking hanggang sa dance performances, hindi mawawala ang kaba at nginig kapag lahat ng mata ay nakatingin na sa atin. In short, may stage fright ka ba? Kung oo, alam mo ba na may mga paraan naman para maibsan ang pagsubok na ito? Tutukan yan sa Expert's Opinion Report na ito. Isa na siguro sa pinakakaraniwang issue na may kaugnayan sa pagsasalita sa harap ng maraming tao o public speaking ay ang stage fright. Sa iba ay ito ang itunuturing nilang biggest fear, lalo na sa mga taong bihira at hindi sanay natuunan ng atensyon ng maraming tao. Kadalasan naman itong nararamdaman ng isang tao bago magsalita o humarap sa isang crowd upang magbigay ng speech, presentation o performance. Ayon sa mga eksperto, mild lang ito at agad ring nawawala sa pamamagitan ng mga simpleng strategies. Kaya naman, narito ang ilang mga paraan ayon sa eksperto to overcome your stage fright. Ayon sa Anxiety and Depression Association of America o ADAA, makatutulong ang pag-shift ng iyong takot sa pag-alala ng iyong true purpose at iwasang isipin na baka magkamali ka, kundi mag-focus lang sa mga bagay na makakapagpakalma ng iyong isipan. Isa ring mga paraan ng deep breathing, relaxation exercises, yoga at meditation sa mga makatutulong na makapagparelax ng iyong isipan at katawan bago humarap sa maraming tao. Ayon naman sa Mayo Clinic, ilan nga sa mga steps na makatutulong upang i-overcome ang iyong stage fright ay una, know your topic. Mahalaga na may alam ka at confident kang may masasabi sa iyong topic. Pangalawa ay ang pagiging organized. Dapat rin na may maayos kang plano upang masabi mo ng tama at naaayon ang mga impormasyong iyong ilalahad. Isa rin sa pinakamahalaga ay ang pag-eensayo ng paulit-ulit. Sabi nga nila, practice makes perfect, hanggang ikaw ay maging komportable. At ang huli na dapat nating isama sa ating preparasyon sa ating susunod na pagharap sa crowd o public speaking ay ang pag-visualize ng iyong success upang mas maging smooth and confident ka sa iyong next public speaking. Mahirap malagay sa isang sitwasyon kung saan tila kinakalaban at sinusubok tayo ng sarili nating isip. May mga pagkakataon kasi na kapag tayo ay nakakaranas ng triggers, ay posible tayong makaranas ng panic attacks. Dahilan para pansamantala tayong mawala sa ulirat. Ang mga simpleng paraan na pwedeng gawin upang labanan ng panic attacks, alamin sa ulat na ito. Kasabay ng dami ng mga nangyayari sa mundo natin ngayon, isa na sa marahil naging usapin ng maraming tao ay ang pagkakaroon ng panic attack. Ayon sa pag-aaral ng Diagnostic and Statistical Manual of Mental Health Disorders 5th edition, ang taong mayroong panic attack ay nakararanas ng bigla ang pagtaas ng emosyon, partikular na ang matinding takot at pagkabalisa. Kasabay nito ang hirap sa paghinga, pagpapawis, panginginig at paglakas ng kaba o tibok ng puso. Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, marami rin ang posibleng dahilan ng panic attack. Depende sa taong nakararanas nito. Ngunit kadalasan ay nangyayari ito kung ma-expose ang isang tao sa trigger, partikular na sa mental health. Dahil biglaan nga ito at hindi ito napaghahandaan,
Nagbigay ang mga eksperto ng ilang mga easy hacks kontra rito. Una, ipikit ang iyong mga mata sa oras ng panic dahil mas elevated ang ating senses kung kaya maging ang mga nakikita natin sa paligid ay pwede maging trigger para lumala ang sitwasyon. Pangalawa, huminga ng malalim dahil pangkaraniwang sintomas ng panic attack ay ang hyperventilation. Ayon sa pag-aaral, ang paghinga ng malalim at mabagal ay nakatutulong na pakalmahin at mabawasan ang sintomas ng panic attack. Sa paggawa nito, maaaring isabay ang pagpikit. Subukang mag-focus at mag-inhale ng 4 seconds at i-hold ito ng 1 second. At saka naman dahan-dahan na mag-exhale. Pangatlo, picture your happy place. Ayon sa pag-aaral ng front psychology, nakakapagpakalma raw ng sarili ang pag-visualize sa isang tahimik at relaxing na lugar o scenery tulad ng nature o kalikasan. Pang-apat at panghuli, makipag-usap sa iba. Sa sitwasyon ng panic attack, mainam daw na magkaroon ng isang malapit na kaibigan o kapamilya na mapagkakatiwalaan at makakausap para kumalma. Ilan lamang yan sa mga easy hacks na maaaring gawin kung sakaling makaranas ng panic attack. Ngunit paalala pa rin ng mga eksperto, ang 4 na hacks na ito ay mga simpleng paraan lamang upang makatulong na makabawas sa sintomas at mainam pa rin na magpakonsulta sa doktor upang mabigyan ng wastong gamot o therapy para dito. Itaas ang kamay kung ikaw ay overthinker. Tulad ng panic attacks, isa pa sa mga karaniwang nahahanay rito ay ang malikot at mapaglaro nating isipan na sa halip na mapakinabangan natin ay nagdudulot lamang ng sakit ng ulo. At maliban sa dulot nitong sakit ng ulo, pwede rin itong wasakin ng ating immune system ng paunti-unti. Kaya naman hatid sa atin ng mga eksperto ang mga paraan para labanan ang overthinking. Let's watch this. Kas na sa isang tao ang magkaroon ng maraming tanong sa kanilang isip at dahil dito, pilit din natin itong hahanapan ng mga kasagutan. Ito ay karaniwan para sa mga mag-partner o di kaya naman sa labis na pag-iisip para sa ating mga kinabukasan. Kadalasan pa ay mayroon tayong mga what if o paano kung sa ating mga isip. Kaya't labis tayong mag-overthink tungkol sa mga bagay na hindi natin kontrolado na nagiging sanhi ng ating pagka-stress. Napag-alaman kasi ng mga eksperto, sa tuwing nag-overthink raw ang isang tao, naglalabas ang ating katawan ng tinatawag na cortisol, isang steroid o stress hormone na nanggagaling sa may bandang itaas ng ating kidney sa tuwing tayo ay na-stress. Ayon kay Christina Campos, isang general physician, ang labis na pag-overthink daw ay maaaring magkaroon ng masamang epekto sa ating kalusugan at isa na riyan ay may epekto sa ating digestive system. Aniya, maaari itong magdulot ng irritable bowel syndrome at inflammatory bowel disease dahil sa labis na pag-produce ng cortisol o stress hormones ng ating katawan. Ang iba pang implikasyon nito ay maaaring magdulot ng panganib sa ating puso, magkaroon ng iba't ibang skin infections at maging ang pagtaas ng risk na magkaroon ng cancer dulot ng paghina ng ating immune system mula sa labis na pag-overthink. Kaya't narito ang ilang mga paraan upang maiwasan ang labis na pag-iisip o pag-overthink. Una, mas pagtuunan mo ng pansin ang mga pagkilos mo kung paano ka tumutugon sa iyong pag-iisip at upang maiwasan ang tinatawag na repetitive thinking o paulit-ulit na pag-replay ng lahat na nangyari sa isip mo, lalo na ang mga bagay na wala sa iyong kontrol. Maaari mo rin daw na i-acknowledge o tingnan ang iyong mga success at magandang mga nagawa. Maliit man yan, but still, mayroon ka pa ring accomplishments na natapos at maaari mong tingnan ito upang ikaw ay mapanatag. Pangalawa, humanap ng ibang mapaglilibangan upang maiwasan ang pag-overthink. Sa ganitong paraan, mas maitutuon natin ang ating sarili sa ibang bagay na mas makakatulong sa ating sarili. Ikatlo, huminga lamang ng malalim upang mas makapag-focus ka sa iyong gawain at dito, maaari mong tanungin ang iyong sarili kung ano ba ang kailangan mong gawin upang malutas ang iyong problema at hindi na magdulot pa ng isa pang problema o pagkakamali. Pang-apat, payo ng ilang mga leading psychologist ay ang pagme-meditate at ang pag-validate sa iyong nararamdaman. Sa ganitong paraan din, mas mabibigyan mo ang iyong sarili ng panahon na makapag-relax at mailabas ang iyong stress hormones sa iyong katawan. At panghuli, subukang kumonsulta sa iba, maaaring doktor o eksperto. Kausapin ang mga malalapit sa iyo tulad ng mga magulang mo o ang iyong kaibigan. Sa ganitong paraan, mas mapapadali at makakatulong sa iyo ang proseso ng pag-iisip.
At para naman sa mga naka-miss out sa ating Halloween special, naranasan mo na bang malagay sa isang sitwasyon kung saan nagising ka na lang sa mahimbing natulog, hindi makagalaw, at tila may kakaibang nilalang na nakapaibabaw sa iyong katawan? Nako, baka naman nabiktima ka na ng tinatawag na sleep paralysis. Ang paranormal at scientific na paliwanag sa pangyayaring ito, alamin sa aking report. Naranasan mo na bang magising sa gitna ng gabi nang hindi ka makagalaw at may nakapatong sayo na isang madilim na nilalang? Kung oo, baka nakakaranas ka na ng tinatawag na sleep paralysis. Bagamat madalas na naiuugnay sa aspetong paranormal, iginiit ni Theophilus, isang paranormal researcher na may siyentipikong paliwanag sa likod ng pangyayaring ito. Ang sleep paralysis is a defense mechanism of our body para hindi tayo mapahamak. Kasi pag tayo ay tulog, uncontrollable yung movements natin. No? So kapag tayo ay nananaginip, meron tayong tinatawag na rapid eye movement kung saan ang mata natin ay umiikot ng mabilis and it causes us to dream. May mga pagkakataon anya na nagigising tayo kahit hindi pa tapos ang ating rapid eye movement o REM na siyang nagre-resulta sa bangungot kung saan nagmamanifest o nagkakaroon ng ilusyon na tumatawid ang mga nilalang sa ating panaginip sa totoong buhay. Dagdag pa nito, nagkakaroon tayo ng mga uncontrollable movements kapag tayo ay binabangungot na pwedeng makapanakit ng ating sarili at ibang tao. Kaya naman pinaparalisan nito ang ating katawan bilang defense mechanism. Pinaparalyze yung katawan para hindi makagalaw. No? So yun yung parang yung sinasabi ko na nagigising ka, hindi pa tapos yung rapid eye movement, tapos meron ka pang sleep paralysis. Ang tendency, nakikita mo na nga yung entity sa panaginip mo, tapos yung katawan mo pa naninigas. Ito raw ang pangunahing dahilan kung bakit kinatatakutan ng marami ang konsepto ng sleep paralysis. At kung sakali naman daw na makaranas ka nito, at upang makabalik sa ulirat, pwede raw paggalawin ang daliri sa paa bilang pagpapamalas ng malakas na willpower. At yan ang mga kasagutang hatid sa atin ng mga eksperto. Sa episode na to, sana'y nabigyan naming solusyon ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan at nabigyan din namin kayo maging ng bagong kaalaman. 38 days na lang, Pasko na! Muli ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera, unas sa Pilipinas, unas sa Pilipino. Samahan niyo ako muli sa susunod na linggo at sabay-sabay tayong matuto dito lang sa Experts Opinion.